Mapunta tayo sa Yanjiang Auto Show Conference. Makikita nga ang maraming tao na nagtitipon upang masilayan ang mga mag-agarang sasakyan. Agad namang ipinakita ng mga sales lady ang kanilang mga sasakyan, sabay ngiti sa mga bisitang nandoroon. Dito makikita ang ating bida na naglalakad at sinisipat ang mga nakadisplay na sasakyan. Sa isip niya, grabe, ang laki ng car show na to. Dagdag pa sa kanyang iniisip, si Mr. Che talaga, magnanakaw. Sinabi ko nang pupunta ako para kunin yung sasakyan ko, pero ginawa niya pang advertisement. Ang dami-dami pang kotse rito, hindi ko alam ang pangalan ng iba. First time ko kasing pumunta sa ganitong klaseng event. Habang patuloy na nagmumuni-muni ang ating bida, napansin niyang maraming dayuhang dumadalo rin sa auto show. Pati mga foreigner, nandito rin para makita tong event na to, sabi niya sa kanyang isip. Biglang may tumawag mula sa likuran, Boss Stephen is here. Dito ipinakita sa atin ang pagdating nina Stephen, Shu Kung, at Che Mendian. Makikita nga si Shu Kung na lumapit kay Mendian, sabay sabi, yun, uhaw ka ba? Kukuhanan kita ng tubig. Pero sumagot si Mendian na tila walang pakialam, nakatutok lang sa kanyang phone, hindi ako uhaw. Hindi pa rin natigil si Shu Kung at nagtanong ulit, yun, gutom ka ba? Bibilhan kita ng snacks. Saglit na tumingin si Mendian sa kanya at sinabing, hindi rin ako gutom. Habang nangyayari ito, lumapit naman kay Stephen ang isang babaeng taga-pa-celebrate, sabay sabi, Boss Stephen, ang ganda ng benta natin ngayon, sold out lahat ng units. Maya-maya'y may isang lalaki ang lumapit kay Stephen at inabutan siya ng tubig. Sir, gusto niyo po bang uminom? Tanong ng lalaki. Sumagot si Stephen ng maikli, no, thanks. Nakikita ito ng ating bida at agad niyang tinawag ang lalaking nagdadala ng tubig. Hoy, akin na nga yan, kailangan ko ng maiinom. Sabi niya, nang makainom na siya, napabulong siya sa sarili, ang cool nito. Hindi ko in-expect na may libre pang pagkain at inumin dito sa car show. Nagpatuloy pa ang ating bida sa pag-iikot at nakita niya ang libreng ice cream. Oy, libre pang ice cream. At hatis pa, pambihira, ito yung binibente sa labas ng 30 bucks ang maliit na box. Sa isip pa ng ating bida, lumapit siya sa dalawang babaeng nagbabantay ng ice cream stand, sabay sabi, Miss, pahingi naman ng ice cream. Nang makita siya ng isa sa mga babae, tila napatili ito sa isip. Sino ba tong mukhang dukhang pumunta rito sa auto show? Bulong niya sa sarili. Sumagot naman ang babae, sorry sir, pero ubos na po ang ice cream. Sa narinig, napakamot na lang sa ulo ang ating bida. Sayang, dapat pala maaga akong pumunta, sabi niya. Biglang may dumating na isang mayamang lalaki at lumapit sa dalawang babae, sabay tanong, meron pa bang ice cream? Agad-agad ibinigay ng babae ang ice cream at sinabing, yes, sir. Nasa takip po ang kutsara, dahan-dahanin lang po ang pagkain. Sa ginawa ng dalawang babae, makikita ang ating bida na naiinis. Tila ang mga mayayaman lamang ang nabibigyan ng atensyon ng mga babae. Lumapit pa ang iba pang mga tao upang humingi ng ice cream, ngunit ganun din ang sinabi sa kanila ng mga babae tulad ng sinabi nila sa ating bida. Napansin ng ating bida na may kakaibang ngiti ang mga babae habang papaalis ang mga taong humihingi. Dahil sa hindi na makapagpigil, sumigaw ang ating bida, wait a moment. Agad naman na napatingin ang mga babae sa kanya. Nagpatuloy siya habang galit sa mga babae, sabi ninyo, ubos na ang ice cream para sa akin at sa mga babaeng ito. Pero ngayon, para sa dayuhan, sinasabi ninyong mayroon pa. Tinanong niya ang dalawang babae, ano? Namimigay kayo ng ice cream base sa mukha ng tao. Narinig ito ng mga babaeng humihingi, at isa sa kanila ang nagtanong, may ganong klaseng patakaran ba? Habang ang isa naman ay lumingon at nakita ang mga lalaki na may ice cream, sumigaw siya sa kanyang mga kasama, totoo nga, tingnan ninyo, may ice cream ang mga dayuhan. Ang isa sa mga babae ay nagtaka, ano bang nangyayari? Sumagot ang babae sa ice cream stand na tila may pagkairita, pasensya na, pero ang ice cream na ito ay para lamang sa mga espesyal na customer. Agad na sumagot ang ating bida, ang ibig sabihin ng special customers, ay mga tao maliban sa mga Chinese, tama. Makikita sa mukha ng babae ang irita sa sinabi ng ating bida.
Dugtong pa ng ating bida, may natira pa bang ice cream? Bigyan ninyo kami ng isa. Sumagot ang babae, pasensya na, iyon na ang huling ice cream kanina, at wala nang natira ngayon. Hindi naniwala ang ating bida at sinabi, hindi ko sinasabi ang sinabi ninyo. Buksan ninyo ang kahon at ipakita ninyo sa akin. Habang ang mga babaeng humihingi ay nakatingin at nakikinig sa palitan ng salita ng ating bida at ng babae sa stand. Sa malayo, makikita si Stephen at si Shukong na nag-uusap. Sino ang nagiging sanhi ng gulo sa exhibition area ko? Tanong ni Stephen. Sumagot si Shukong, Mr. Stephen, Chinese person lang ito, huwag mag-alala, aayusin ko na ito. Samantalang si Mengyan ay tila walang pakialam sa dalawa at nakatutok lamang sa kanyang phone. Nagpaalam si Shukong kay Mengyan, Yun, nag-aalala ka rin na baka maapektuhan ang negosyo ng kapatid mong si Che, tama? Huwag mag-alala, nandito ako. Sa isip ni Mengyan, nakakainis na si Shukong na ito. Kung hindi lang dahil sa cooperative relationship niya sa kapatid ko, ayoko talagang makipag-usap sa kanya. Lumapit si Shukong sa mga nag-aaway. Ano bang nangyayari rito? Tumugon ang babaeng nagbabantay, Manager Shu. Sumagot ang ating bida kay Shukong, oh, ikaw ba ang taong namamahala dito? Dugtong pa ng ating bida, tama, ang dalawang waiter na ito ay nagbibigay ng ice cream lamang sa mga dayuhan, ngunit ang mga tao mula sa sariling bansa ay hindi kwalipikado para dito. Agad na sumagot si Shukong sa ating bida, ano bang problema mo rito? May pera ang mga dayuhan, ikaw. Kasunod pa nito, tiningnan niya ang ating bida na tila mahirap, ikaw? Isang taong walang pera, pumunta sa auto show para kumain at uminom, may mukha pang magreklamo dito. Sumagot ang bida, pasensya na, pero baka mabaigo ka, nandito ako para kunin ang aking sasakyan. Nagtawanan ang mga naruroon dahil sa narinig sa ating bida, ha ha ha. Ha 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 ha. Nagtanong ang ating bida sa mga ito, anong nakakatawa? Sumagot ang lalaki na may kakaibang ngiti, ikaw, isang murang tao, pumunta rito para kunin ang sasakyan. Gusto mong kunin ang isang sasakyan na nagkakahalaga ng $60,000. Dugtong pa nito, walang sasakyan sa ilalim ng $1,000,000 sa Yanjiang Auto Show, naiintindihan mo. Habang ang babae ay tahimik na tinitingnan ng ating bida na mahirap lang na lalaki. Sa narinig mula sa lalaki, makikita ang ating bida na tila naguguluhan habang may mga tao sa paligid na nag-uusap. Anong nangyayari? Anong ingay doon? Tanong ng isa pang lalaki. Habang ang isa pa ay nagkomento, ang taong ito ay mukhang pulubi na dumaan dito para kumain, uminom, at gumawa ng gulo. Isang lalaki ang sumigaw sa ating bida, putang ina mo. Itapon mo na siya rito. Makikita ang madilim na ekspresyon sa mukha ng ating bida habang tahimik na nakikinig sa mga sinabi sa kanya. Sumagot si Shukong, ano? Nandito ka pa rin. Talagang walang hiya ka. Ngunit biglang inilalabas ng ating bida ang card sa kanyang kamay at sinabi, oh, natagpuan ko na. Binigay ito sa akin ni Mr. Che kaninang umaga. Nang ipakita ito ng ating bida, nagulat ang mga tao, kasama na si Shukong. Sumigaw ang isang lalaki, hala, basahin ko ba ng tama? Ito ang tanging 5 Fire Diamond VIP card mula sa Yanjiang Auto Show. Dagdag pa nito, ang 5 Fire card na ito ay para lamang sa mga taong gumastos ng higit sa 10 milyong yuan sa exhibition at may ari-arian na hindi bababa sa 1 bilyong yuan. Sumagot ang ating bida, pwede ba kayong makinig na sa wakas? Ang dalawang babae sa stand ay biglang yumuko, pawis na pawis, at nagsabi sa ating bida, pasensya na. Nagkamali kami, hindi namin alam na ikaw pala. Nagpakita ng pagkagalit ang ating bida at nagsabi, nagsusorry kayo. Dagdag pa nito, habang may galit sa mukha, pero kailangan ninyong magsorry sa lahat ng mga huwa na dumating sa auto show na ito. Ang sanhi ng insidenteng ito ay ang pagsamba ninyo sa mga dayuhan. Walang kinalaman kung may pera ako para bumili ng sasakyan. Isang babae sa likod ang nagsalita ng malakas, oo. Ang ice cream ay isang maliit na bagay lamang. Dagdag pa nito, ang importante sa amin ay ang hindi ninyo matutunan ang tumayo pagkatapos manikluhod ng sobrang tagal. Dahil dito, agad na nagpalakpakan ang mga tao at sumigaw, well said. Oo, kailangan natin ng makatwirang paliwanag. Sigaw pa ng iba, may isa pang masayang sumigaw,
ang galing ng babae. Pinuri ng ating bida ang babae, sobrang ganda mo. Binibigyan kita ng thumbs up. Makikita naman si Shu kung sa likod na nagmumukhang naiinis at nagsabi, oh shit. Sa hindi inaasahan nagulat ang ating bida nang biglang may lumapit at niyakap siya. Sabay sigaw ng babae, Brother Linzin. Naguluhan, agad na tinanong ng ating bida, sino ka? Sumagot si Mengyan sa ating bida, Brother Linzin, bakit hindi mo ako sinabi na darating ka? Isa kang importanteng bisita, kasama ka sa C-suite sa ribbon cutting mamaya. Ang ating bida, na naguguluhan, ay sumagot, ha? Agad na nagsalita si Mengyan at nagpakilala, nakalimutan kong ipakilala ang sarili ko. Ako si Che Mengyan, kapatid na babae ni Boss Che. Dagdag pa nito, narinig ko na madalas tungkol sa iyo mula sa aking kapatid, talagang hinahangaan kita. Sumagot ang ating bida, oh, hello. Bakas sa kanyang mukha ang pagkalito. Sa isip ng ating bida, hindi ko inaasahan na may ganitong top na kapatid si Mr. Che. Dahil sa paglapit ni Mengyan sa ating bida, napansin ito ni Shu Kong at namutla sa selos, Mengyan. Sa isip nito, sino ang taong ito na biglang lumitaw at tinangay si Mengyan? Agad na nagsalita si Mengyan kay Shu Kong, hey, Shu Kun, ang dalawang waiter na ito ay mula sa kumpanya ng pagbebenta ng sasakyan ni Stephen. Dagdag pa nito, alam mong paano ito aayusin, di ba? Bigyan mo sila ng libreng ice cream. Sa isip ni Shu Kong habang naguguluhan, ay nako, malaking problema pala ito. Upang hindi maapektuhan ang aming benta, kailangan kong. Sumigaw si Shu Kong at tinuro ang dalawang babaeng nasa stand. Ang dalawang taong ito ay part-time workers, at sobra akong nagagalit na naglakas loob silang gawin ang ganitong bagay. Dagdag pa nito, ang kumpanya ng car sales ni Stephen ay agad na nagtatanggal sa dalawang ito. Upang ipakita ang kanilang saloobin. Sa isip ng mga tao, mukhang may duda sa komposisyon ng dalawang ito. Agad na sumagot ang babaeng nasa stand, Manager Shu, hindi ito kasalanan namin. Sumigaw si Shu Kung sa babae, tumahimik ka. Habang si Mengyan ay nagtanong sa ating bida, hintayin mo, ganun lang ba kadali ang pagtanggal sa kanila? Nagsalita ang babae sa stand sa ating bida, ikaw, ano ang gusto mo? Habang pinapawisan, si Mengyan ay nagdagdag, Brother Linzin, gusto mo bang tawagin ko ang security para patagilid sila at maipakita ang iyong galit? Sumagot ang ating bida, ignore mo na lang sila. Nagsalita si Mengyan sa dalawang babae, well, maswerte kayo na si Mr. Chen ay mabait na pinatawad kayo ng walang parusa, kaya't umalis na. Kayo, agad na nagpasalamat ang dalawang babae habang nakayuko at pinapawisan. Makikita na tumakbo ang dalawa papalayo habang tinatawanan ng mga tao, umalis na kayo agad.